Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Alam ko po na marami po sa inyo ang nag-aabang kay Mong Pagong. Pasensya na kayo. Ito po kasing si Mong Pagong, ito nasa likuran ko. Matagal ko po kasing naiparada dito sa parking ko dito. Nasira yung pintura. Kasi po, ulanin, arawin, hindi ko nagagamit dahil nga sa sobrang dami ng inaasikaso natin. Kaya ipinaulit ko po yung pintura po nitong si Mong Pagong. Kaya kung makikita nyo ngayon, sobrang kintab niya talaga. Ayan. Yung kasing dating pintor na tumira nito, hindi ko alam kung bakit ganun ang nangyari at nagkaroon ng maraming kulo yung pintura nito at talagang bumakpak pa yung iba. Pero ngayon, inayos na po ito ni Paul, nila Bogart, kaya maayos na po yung pintura nitong si Mong Pagong. Tapos, ito nga, hindi pa rin tapos yung kanyang fender. So, tinitira pa nila. At yung isang fender naman, ayun, nandun. Ayun, pinapatiyo na lamang at bubugahan na po yan ng pintura. Ito naman pong berde po na to na Volkswagen, okay na rin po ito, maandar na po ito at iro-road test na lamang. Ang ilang mga problema na lamang nito ay itong mga interiors, yung upuan dun sa loob at siyempre po yung kanyang upholstery. Yun na lamang ang aayusin dito at yun nga nagpapatagal din dito ay itong mga goma-goma dahil nga po medyo mahirap na rin siyang hanapin. So yung may-ari na ang naghahanap ng pyesa nito, si Engineer Mercarag, siya na ang humahanap para makumpleto namin yung mga pyesa po nitong si Volkswagen na Verde. So yan, tignan nyo po yung itsura ni Mong Pagong. Oh. Ha? Ito po ay naka 17-inch mags na po ito. 17 yan, na naka low profile. Tignan nyo yan. Tapos, ito po ay naka-electric aircon na rin at naka-electric power steering. Buksan ko nga muna to. Yan natin yung loob nito. Oh. Ayan, lilinis, pakibugahan na rin to ng ng itim, ha, para talagang malinis. Ito yung condenser ng electric aircon yan, mga kapatid, oh. Tapos ito fuel tank. Yan po siya. So isara ko na muna. Yan, ako nakakaawa Okay. Try ko sumakay dito sa loob, mga kapatid. Namimiss ko na tong si Mong Pagong eh. Ito po naka-electric power steering na rin to. Yan, oh. Okay. Atid, ang sarap i-drive. Ay, ako, ano ba to? Bakit nagbago to? Aray, ang baba. Bakit nagbago yung sinasakyan ko? Kanina Volkswagen. Tapos ngayon naka-Porsche na Speedster. Naku, mga kapatid, tignan nyo po yung Porsche na to. Oh. No? Ito po ay kay Sir Ernest Mosman. No? Dinala po dito sa amin kaninang umaga dahil sa tagal po nitong hindi nagagamit, nag-stock up po ang makina. So kailangan naming ibaba ang makina nito para mapaikot namin yung sigunyal. Kasi pag pinihit mo lang doon sa tornilyo ng crankshaft doon sa harap, lumuluwag lang yung tornilyo. Or kaya naman sumusobrang higpit lang, baka malustrade. Kaya dapat talaga buksan ang makina nito or ibaba namin ang makina nito para malaman natin kung bakit nag-stock up. Ito pong Porsche po na ito, ayon po kay Mr. Mosman, Porsche 356 1960. Twin down carb 44 IDF 2.0 engine. Halika, tingnan nga natin yung engine. O, ipakita mo, ayan, yan. Pakita mo yung Porsche. No? Yan po ay yung nabubuksan yung kanyang bubong. Okay, convertible. Mga kapatid. O, hindi mo mapihit? Ha? Hindi. O, ang hirap pihitin, no? Baka naman malustrade, pag nasobrahan. Okay, ito pong Porsche na to ay naka twin down carburetor yan, twin down carburetor na 44 IDF. Tapos ito po ay 2.0. Alam mo ba na ito yung 1600 lang, 1.6 na engine, pero niribor ni Mr. Mosman, kaya umabot na ito ng 2.0. Ito pong Porsche na to, ang engine nito ay halos katulad din noon ng itong mga Pagong po na ito. No, itong mga Volkswagen na ito. Buksan mo nga itong Volkswagen, pakita natin yung similarities, no? Yan. Okay. So kung mapapansin nyo, nandito din yung kanyang main pulley, ganun din dun sa kabila. Tapos na air-cooled din siya. Nandoon yung pan sa loob. Yun nga lang ito, isa lang ang karburador nito, yun kasi dalawa. At ito kasi maliliit na makina lang, ito kasi malaking makina to, mga kapatid. So ito, yung kanyang alternator, ito yung kanyang aircon compressor, ito yung air-cooled, yung pan nandyan. Tapos ito yung dalawang carburetor.
Tapos ito po, malalaki yung mga valvula nito kasi nga po ito ay naka 2.0. Kaso ang problema nito, Jomar, kailangang maibaba natin ang makina. Hindi pwedeng pwersahin dito, pihitin mo, baka makasira tayo lalo. So, kakalasin na muna lahat yan, ipwesto na muna natin sa isang lugar dito, isa-isa mong kalasin, unahin mo na muna dito, at ibababa natin ang makina nito para maayos natin itong Porsche na 1600 nga lang kung tutusin, no? Pero ito po ay 2.0 na dahil ito po ay nai-reborn na ni Sir Ernest Mossman, kaya lalong lumakas po ang makina nito. Okay? Ayan po, original po ito. Ang body po nito ay yero talaga, hindi po ito yung fiberglass, no? Original body po 'yan. Okay? Ang pagkakaalam ko po, pag ito ay naayos na namin, napaandar na namin, at naayos ko na rin yung ibang mga dapat ayusin dito sa loob nito, pati sa mga pintuan, ito po ay plano ng ibenta ni Sir Ernest Mossman. Tignan nyo mga kapatid, ang baba rin talaga, oh. No? Katulad din nung 86 ko yan, oh. Sobrang baba. Kaya pag ikaw ay nakaupo dito, abay, ang paa mo talaga, diretsyon-diretso. Ito, tignan nyo, oh. Oh. Aray ko! Oh. Ayan, ganyan na ang upo mo dito. Oh. Tapos yung mga pedal nito, katulad din to ng sa Volkswagen, mga kapatid. Ayan, tignan nyo yan, ha. Katulad din po nung sa Volkswagen. At isa pa po, mga kapatid, ito pong mga gauge nito, original po lahat yan. Yan, original lahat yan. Maging itong kanyang manibela. Ayan, kitang-kita yung Porsche. Pangdalawahan lang talaga, ganyan talaga mga sports car, oh. Pero tignan nyo yung manibela niya, ang laki, oh. Hindi pa kasi ito power steering, kaya malaki ang manibela. Pag lumalaki ang manibela, medyo gumagaan din ang pag-ikot mo sa manibela, gawa nga nung di power steering. Pakita mo yung loob, oh. Ayan. Swerte ang makakabili nito, no? Pagka natapos na namin, napaandar na namin. Nandito ang battery, mga kapatid, oh. Okay? Ito yung kanyang tangke. Oh. So ito, ano na rin to? Compartment na rin to. Luggage compartment na rin. Bihira na lang ang mayroong mga ganitong klase ng sasakyan. Kailangan lang munang mapagana namin yung makina kasi matagal tong naka-stock. Baka mamaya mayroong piston na nag-stock up na doon sa kanyang cylinder at iyon po yung ating titignan dito kasi may langis naman. Ang posible lang talagang mag-stock dito ay yung mga piston kasi ito ay boxer type engine. Mga nakahiga po ang piston nito. Doon siya posibleng magkaroon ng problema na nag-stock up siya. So kailangan mabuksan natin at yung cylinder head nito ay makita rin natin. Antabayanan nyo po, ito pong Porsche 356 na ito at saka si Mong Pagong. At yung Volkswagen po ni Engineer Mercarag, kukumpletohin na po natin yan. At mga ilang araw na lamang po ay makikita nyong pagala-gala na po dito po sa Antipolo. Ito pong mga Beetle na to at ito pong Porsche 356. Mga kapatid, tignan nyo po, binubuo na namin yung makina po nung crosswind na nasira dyan sa TPLX at dinala doon sa accredited shop dyan sa Tarlac. Binubuo na po namin yan at ipapakita ko po sa inyo. Di kabila, ayan. Atras ka! Naka 0.5 yan? O, atras mo na. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na po yung makina nito pong Isuzu Sportivo po na ito. Na ito po yung nasiraan dyan sa TPLX sa Tarlac. Tapos yung accredited tow truck ng TPLX, meron din siyang accredited na shop. Pero ang pagkakaalam ko yata, yung may-ari nung tow truck na yun, siya rin yung may-ari nung shop na gumawa po nitong Sportivo po na ito. In-overhaul po nila ito doon. Nagbayad ng 60,000. Nakita naman daw nung nagda-drive nung may-ari, yung driver nung may-ari na kalas nga ang makina, parang katulad nung ginawa namin. At nakita nga rin niya na may mga pamalit na silang piston, liner, at piston ring. Sa makatuwid, in-overhaul talaga na ibaba yung makina. Sa bagay, nung dilal naman dito, nakita naman din namin na bago yung kanyang piston ring, bago yung kanyang piston at saka yung liner. Pero napakadumi ng makina. Diba? Naipakita ko po sa inyo. Ngayon, ano ang naging problema nito nung nasiraan sa TPLX? Sabi po nila, nag-overheat at ayun nga, kailangan ma-overhaul. So, nung na-overhaul na nila, dinala na dito sa Manila, pero hindi makatakbo ng mabilis, hanggang 40 lang ang takbo niya.
naapektuhan na yung kanyang transmission, naapektuhan na rin yung kanyang injection pump kasi mausok na mausok to. Pangalawa, nung binuksan na nga namin ito, yung talsik na lumalabas doon sa tuksukan ng dipstick, dahil nga po sa yung piston ring nito ay hindi tama ang pagkakakasa doon sa mga piston. So yun yung kanyang nangyari, yun yung nangyari sa kanya. Ngayon, ito na po, binubuo na po namin. Tignan nyo naman kung gaano kalinis yung makina. Ito yung kanyang crankcase, ito yung kanyang engine block, pininturahan na po. Tapos lahat ay pininturahan na rin namin itong bracket ng engine support. Ito yung engine support. Bago yan, sir. Oo, bago na kasi yung mga luma niya, may mga tama na rin. Ito yung luma niya. Biyak-biyak na. Oo. Yan o, tignan nyo. Tanggal na rin dito, ayun o. Tanggal na sa ano Oo. tanggal na yung rubber. Oo, naka ano na. O ayan o, tanggal na rin doon o. So ito ang nangyayari mga kapatid kapag ka nagje-general overhaul. Napapalaki ang gastos kasi nga yung mga sirang pyesa dapat na talagang palitan yan, or else baka hindi gumanda yung andar nito, lalo na kung sira ang engine support. Di syempre yung nginig ng makina, ramdam na ramdam mo yan sa body. Kaya pinalitan na rin ito ni Rudy. Ngayon, ito yung water pump. Oh, napakagaspang na ng andar nito. Oh, ayan oh. Ito talagang tatagas na rin to kalaunan at magbibigay pa ng problema. Baka nga kaya ito nag-overheat ay dahil nga dito. Kasi tumatagas na yung coolant nito dito sa water pump, nauubos yung tubig doon sa radiator at magkokos talaga to ng overheat. Ano pa yung mga papalitan natin? Yung hose dito, nakita ko. Mga hose, sir. Yung mga hose lahat, palitan mo na yung hose na yan. Yung return hose mukhang bago pa, no? Ayun yung sa ano. Yan. Oo. Ito. Okay pa to. Mga hose ng tubig, papalitan ko. Ito lahat, palit na po tayo. Naku, gulay na itong isang hose na to. Daanan ng tubig yan eh. Sa tubig to? Ay, sa langis, yung nandito. Oo, ay mali ito. Alternator. Ito mga kapatid Rudy, itong hose na to, pang tubig to. Oo. Ginamit sa Langis. Hindi pwede, kaya tingnan nyo. Hindi lahat ng hose ay pwede mong gamitin. Ibig sabihin, merong hose na pang tubig, merong hose na pang langis. O ito, hindi to pang pang langis ginamit nila. Ito, palit na rin itong mga to. Oo, sir. Crunchy na yan eh, pag pinindot eh. Oo, okay, palit na tayo. Ito po yung sa tingin kong problema kung bakit ito hindi kumakambyo. Ito po, baliktad na po itong kabit ng TPS. TPS. Nakaganyan na yan eh. Oo. Baliktad eh. Automatic transmission po kasi ito eh. Alam nyo, itong TPS na to, kapag ka iyan ay nagalaw mo, talagang hindi kakambyo ang transmission nito. Dapat Ito, dito yan eh. maselan. Dapat yung wire nito, nandito yan eh. No? So ito, napakailaman nila. Kaya nung dinala dito yung sasakyan, 40 lang ang takbo, hindi kumakambyo. Gawa nga nung malamang ito, napakailaman nila itong TPS. So ito, i-check pa natin yan once na umaandar na itong makina. Ngayon Rudy, baka mamaya ito may alog. Ha? Tingnan mo nga, baka may alog. Wala, sir. O, tingnan nyo, lapit mo. Ayan na ang ano niya, no? Wala. Okay. So makinis na makinis yan mga kapatid. At mamaya Rudy, hanginan mo to ha. Oo, sir. Bago natin ilalagay yung head. O yung head, hanginan mo. Tapos yung cylinder head, ito, nag-replace na rin po kami. Panigurado lang po talaga. Kasi nabuksan na eh. Pagka kayo nagbaba ng cylinder head, kahit na hindi kayo nag-overheat, dalhin nyo na yan sa machine shop. Mura lang naman eh. Panigurado, padaanan nyo yan sa lathe machine. Kung talagang wala namang makikitang tama yan, hindi itutuloy ng machine shop yun. Isang pasada lang yun. Pero kung yan ay may tamang cylinder head nyo, pag dinaanan yan ng torno, merong portion na hindi siya tatamaan ng talim ng torno, ibig sabihin, bengkong na rin yung cylinder head nyo. Kung hindi nyo yan dadalhin sa machine shop, pagbalik nyo rito, naku, problema na naman yan. Cost na naman yan ng overheat. At magbabackjob sa inyo yan, mga mekaniko. Dalhin nyo yan sa machine shop para sigurado. Ito po, na-torno na yan, kaya ganyan siya kakinis. Ito po yung mga original pa ring barbula, dahil sabi ko nga kay Peter, nung nakaraan na nandito siya, nag-uusap kami, ito kasing mga balbula na to mga kapatid ay meron na tong tama. So sabi ko kay Peter, i-grind na lang to para hindi na makadagdag din sa gastos nung may-ari. Kasi pagka hindi nyo yung adjust ang inyong mga valve tappets, lalo na sa mga ganitong lumang modelong makina, nagkakaroon ng hindi magandang clearance yan, lumalayo at parang pinapalo ng martilyo itong mga valve na to. No, yung mga valvula na yan, yung stem, parang hinahataw ng martilyo yan, kaya nagkakaroon ngayon yan na uka.
Tapos hanggang sa maubos na itong dulo, ngayon yung ating rocker arm, nasaan ba yung rocker arm nito? Yung rocker arm ngayon, papalo na dito. No? Dito sa retainer. No, sir. Yan. So pag pumalo yung rocker arm sa retainer, wala na, naubos na to, iingay na siya. Hindi mo na ma-adjust ang inyong settings ng valvula. Kaya ang nangyayari, mag-overhaul pa rin tayo, magta-top overhaul tayo. Kaya ito ngayon, i-adjust na rin ni Rudy. Ito, Rudy, oh. Ito, yan, oh. Ito nyo, sir. pakita mo. Yan, ko yan. So, i-grind natin to, ha? Kailangan ito maging pantay. Lahat yan, oh. So, ibig sabihin, ito palang crosswind na to. Hindi na-adjust ang ano nito. Ang valvula nito. Kaya, kayo po, mga kapatid, yung pag-a-adjust ng valvula doon sa valve tappet, importante po yan. Kapag hindi nyo napapa-adjust, ganito ang mangyayari. Pag naubos yung dulo nitong valve stem na yan, nako, magta-top overhaul kayo. Okay, mga kapatid, ganun po, ha? So, ito, binubuo na namin. Tingnan nyo dito, sa harapan. Malinis na malinis yan. Oh, tingnan nyo po, ah. At hindi ko na po ibabalik itong mga maruruming ito, Rubber. hindi ko na po ito babalik, mga kapatid. Ito yung mga rubber. Oh, ito. Kasi pinamamahayan lang to ng dumi at kalawang. Oh. Hindi naman na-maintain, kaya ito hindi na natin ibabalik ito para kitang-kita natin ngayon kapag ka nagkakaroon ng mga tagas-tagas dito yan. Mas magandang wala na po ito para hindi na yan pamahayan ng dumi at tubig. Kapag ka ito ini-engine wash o kaya minsan nailulubog sa baha, mababasa din ng tubig yan. So ganito na lamang po talaga yan. Pag nabasa, ito pa yung kakalawangin yung mga water jacket. Oo, yung water jacket. Iniingatan natin yun. Ito, yung tinatapatan nito. Oh, puro water jacket ito. Ilan yan? Tatlo. Oh. Pag kinalawang yung water jacket, ikot ka dito, kabayan. Ito pala, ito, water jacket din to. Yan. Ito kasi ay yan eh. Kakalawangin yan eh. So pag kinalawang yan, magkakaroon ng butas. Nako, yan? Lalabas dito yung coolant mo or yung tubig ng engine block. No? Kaya hindi na natin ibabalik ito. Okay, tingnan nyo mga kapatid, malinis na malinis yan. Mamaya yan, matatapos na ni Rudy, maisasampa na natin dito sa sasakyan. Itong makina. At ito naman po, naka-settings na yan. Dito naman sa cylinder head niya, si Rudy nang bahala mag-settings niyan. Ordinaryo lang yan, hindi yan katulad ng mga may pitya, no, na mahirap i-settings. So, nandito pa yung ibang mga pyesa niya. Malilinis na to lahat, bubuuin na lang. Ito lang ang kagandahan kapag ka inuna mo nang linisin yung mga pyesa. Okay, ito titignan ko lang kung hindi pa usli. Kasi kadalasan, ito ang nagiging problema. Yung goma, umuusli. Rudy, mukhang alanganin na rin to. Usli na goma, oh. O, tingnan mo. Yung guma dito. O, ayan, oh. Maghihiwalay kasi ito, sir. Oh, naghihiwalay yan, oh. Ayan, oh. Itong naghihiwalay. Oh. Usli na rin to. Kapag ka ito, nawalan ng kapit dito sa goma, umiikot itong sigunyal mo, pero ito naiiwan. Yun nga yung tendency na minsan, yung charge indicator mo, pati yung oil indicator mo, saka yung water, yung separator, umiilo yun kasi nga, napipigilan yung pag-ikot nitong main pulley. So, double check mo to, Rudy, ha? Oo, sir. Baka kailangan palitan na natin yan para dire-diretso na tayo. Okay, EGR valve. Wala na nga yung catalytic niya, wala Elbow. na naman eh. Catalytic butas na. Butas na. Wala na pala naman to catalytic eh. O, tingnan nyo. Downpipe. Okay, yung kanyang head cover, pinturado na rin. Ayan. Konti na lang, parang nagbubuo na lang ng puzzle si Rudy. Mamaya, matatapos na natin to, mga kapatid. Mga kapatid, dinayo tayo ni Spider-Man. Spider-Man o si Felix. Parang si Felix Felix pakat eh. Merong nag-inspection dito sa shop. Ano ka ba? Gagambang totoo? Gagambang bahay? O gagambang kwatog? Kasi yun ang mga gagamba, may kwatog, may gagambang totoo, may gagambang bahay. Pero pa yung ano pa yung mga gagamba? Yung sa GMA nun, yung ginagawa ko si Gagambino eh. Si Gagambino ka ba? Ayan, nag-iikot siya oh. Mukhang pupuntahan niya yung latero. Pupuntahan siguro yung latero. Tignan natin, baka bubuhatin yung latero. Buhatin. Ayan. O, yung BIOS ni Kanil, oh. O, chinecheck niya yung BIOS ni Kanil, oh. Ah, yun pala, gusto lang pala maging latero. Gagambang latero pala to. Oh. Grabe, ang bilis naman ito. Pumunta lang ako doon sa kabilang shop natin, sa extension.
naisampa na yung makina, oh. So mga kapatid, tignan nyo, nakasampa na yung makina, oh. O, hintayin na lang siguro natin yung pagpapaandar dito. Yun na lang yung susunod na update ko sa inyo. Dito po sa 4JA1 po na ito na in-overhaul dyan sa Tarlac, yung accredited shop nung TPLEX. At walang nangyari, sira pa rin nung kinuha ng may-ari at ngayon po, ito na. Isinasampan na natin ang makina. At sana po ay maayos na ng tuluyan at mawala na po ang problema ng may-ari po nito. Jomar, bahala ka na muna rito ha. Ito project mo, ibig sabihin pagka may project ka, meron kang token sa akin. No? Hindi lang token yun, malaki yun. Basta mapaandar mo itong Porsche ni Sir Ernest Mosman. Ngayon, ito rin, papaandarin mo pa to, di ba? Nasira yung ating contact point. So ikaw na rin magpapaandar. Bata pa itong si Jomar, pero ang utak nito sa sasakyan ay pangluma yata. Hindi, marunong siya sa mga di-gasolina ng sasakyan, lalo na yung inabot pa yung mga contact point, mga kapatid. Mga kapatid, maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Ito pong nakikita nyo po ngayon, ito yung ating Autoruns 2. No, dito natin ginagawa yung mga body repair, painting, at iba pang mga trabaho ng mechanical. Meron pa po tayong Autoruns 3, doon naman po yun yung ating parking, at yung kainta naman po, yun yung ating pang-apat. At kung papalarin, meron po tayong pang-5, yun na po yung pinakamalaki, na doon naman natin gagawin yung lahat po na ibabato sa atin na trabaho ng Bethel Insurance Company. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyong lahat.